Mga idol, kahit man nga po 2 game pa lang ang pinaglalaruan ng Los Angeles Lakers, sinabi na nga po nila na babaguhin ng kanilang team si Anthony Davis para magaya ang Golden State Warriors. Yan naman ang ating unang balita na ating pag-uusapan. Nasasamahan ko na rin ang sinabi ni Tracy McGrady na mas magaling nga pa rin ang Team China sa Gilas, Pilipinas, at ang balitang sinagot na nga daw po ng kampo ni Mikey Williams ang paratang sa kanya ng Gilas, Pilipinas. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, bagamat man naging dikit ang pagkapanalo ng Los Angeles Lakers sa Brooklyn Nets noong nakarang araw, naging dominante rin naman dito kahit papano ang kanilang mga players na sina LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, D'Angelo Russell at si Rui Hachimura at ang kanilang Twin Tower. Maliban nga po dyan ay 23 pointers rin naman nga po ang kanilang nagawa, gayong balak nga po ng Lakers na maging best 3-point shooter ngayong NBA season. Yes mga idol, posible na gayahin ng Lakers ang Golden State Warriors na tumitira ng napakaraming 3-pointer. Sa katunayan, gusto nga po ni Coach Darvin Ham na tumira si Anthony Davis ng at least 6 3-pointer bawat laro. Ngunit pinaalala rin naman nito na hindi rin naman sila masyadong magdedepende sa kanilang 3-point shooting, gayong mas prioridad pa rin naman nila na gumawa ng punto sa madaling paraan. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi mismo ni Tracy McGrady na mas magaling pa rin naman nga daw po ang Team China sa Gilas, Pilipinas. Kahit man nga po mga idol tuluyan ang natalo ng Gilas ang Team China ng 2 magkasunod na beses, patuloy pa rin naman nga pong sinasabi ng dating NBA superstar na si Tracy McGrady na mas magaling pa rin naman ang national team ng China kumpara sa Gilas. May ilang mga pagkakamali lamang nga daw itong nagawa sa kanilang nakaraang pagharap, pero overall ay mas madaming achievements pa rin naman nga po ang nagawa at nakuha ng China sa international stage kesa sa Gilas, Pilipinas. Ngunit gaya nga po ng sinabi ng ilang mga fans ng China, wala rin naman nga pong saysay ang pagkapanalo ng kanilang national team ng mga nagdaang taon kung matatalo lamang sila sa Pilipinas ng 2 magkasunod na game sa iisang buwan lamang. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon, sa balitang sinagot na nga po ng kampo ni Mikey Williams ang paratang sa kanya ng Gilas, Pilipinas. Kagaya nga po ng kumalat na balita, marami na nga pong mga Pinoy fans ang nagsasabi na si Mikey Williams nga daw ng talk and text ang tinutukoy ni Sir Al Francis Chua na humingi ng napakalaking halaga bago sila sumali sa ating Gilas, Pilipinas. Sa katunayan, ayon pa nga po sa kumalat na balita, humingi pa nga daw ito ng mahigit sa 30 million pesos para sa kanyang sweldo. Maging ang sikat na analyst na si Snow Badua, sinabi na rin naman na si Mikey Williams nga po ang isa sa mga humingi ng napakalaking pera sa SBP bago maglaro sa ating national team. Bagamat man gusto nito na maglaro sa Gilas, kailangan muna nga pong bayaran siya ng SBP ng malaking halaga na ikinagalit rin naman ng mga fans. Pero ayon rin naman nga po sa naging pahayag ng ilang mga analyst at ng mismong kampo ni Mikey Williams, hindi rin naman nga daw masama ang humingi ng malaking sweldo sa Gilas, gayong lahat rin naman tayo ay nangangailangan nito. Isa pa, meron rin naman nga daw pong tinatawag na negosasyon para mapag-usapan kung ano talaga ang nararapat na makukuha niyang sweldo para sa kanyang serbisyo.
So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nakaantabay dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.